Ka-agree, may balak ka bang magtanim ng lakatan? Pero hindi mo alam kung paano ito uumpisahan. So, ano pa nang hinihintay mo? Halika't pag-usapan natin. Alam ba ninyo, pag may gusto, may paraan. Pag walang gusto, maraming dahilan. Kaya nga sa pagtatanim ng lakatan, ay may kaparaming pong paraan kung paano pag makaka-start po dyan. So, ano ba yung una na dapat nating malaman sa pagtatanim ng lakatan? Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Lupang pagtatamnan. Mga ka-agree, lupa ang unang elemento sa pagtatanim ng lakatan. At ang ating lakatan ay nabubuhay o tumutubo sa kahit anong klase ng lupa. Mapa-plain man yan, patag, or mountainous man yan, basta pwedeng mapagtamnan ay pwedeng mabubuhay ang ating lakatan. Kaya kahit anong klase, pwede tayong magtanim talaga. Planting materials. Karaniwan ay may dalawang uri lang ng pagtatanim sa paglalakatan. Ito'y ay ang tinatawag nating tissue culture o ang sucker. Pero commonly po dito sa amin ay nagtatanim po kami ng sucker. At kung saan po ito na kuha, yun po ay nakuha po natin noon 2012 pa nang nag-start po tayo at naparami na po natin at napalaganap dito sa ating bayan. At ang bawat planting materials ay may kanya-kanyang advantage at disadvantage na rin. Pero para po sa akin, pareho lang yon as long as alam natin yung ating pamamaraan sa pagtatanim ng ating lakatan. Technology o pamamaraan. Mga ka-agree, mahirap pasukin ang paglalakatan pag hindi mo pa alam ang karakter nito. Dahil po ang lakatan ay siyang isa sa pinakamahirap sa lahat ng klase ng variety ng saging sa na dapat nating aalagaan. Kasi nga po, yan nga po ang karamihan ng mga nakikita nating experience ng ibang tao. Kaya dito na pumapasok yung mga trainings and seminars para po alam natin kung anong dapat nating gawin pag andyan na yung mga problema sa pagtatanim natin. Dahil iba't ibang klase po ng problema ang ating pwedeng ma-experiensya habang nagtatanim po tayo nitong lakatan na ito. Kaya nga, sana'y at least man lang mayroon tayong alam na basic tungkol dito. Mga ka-agree, gamitin natin ang ating common sense dahil sa panahon ngayon, mayroon ng YouTube at mayroon na rin Google at kahit na rin Facebook. Pwede na rin tayong sumangguni sa ating agriculture office para malaman kung anong pamamaraan tungkol dito. Pangangailangang kapital. Pag sinabi mong hindi kailangan ng kapital, abay ka-agree, dyan ka nagkakamali. Saan mo naman kukunin yung pambayad mo sa pagbili mo ng suckers? Pambili mo ng farm inputs mo gaya po ng mga abono, mga iba't ibang klase pang gastusin sa labor mo. Marami pong gastusin sa pagtatanim ng lakatan at umaabot na po ngayon hanggang 150 pesos bawat puno ang magagastos hanggang po ito'y maha-harvest. Yan po yung pinaka minimum na po na nakita nating basihan sa ngayong panahon ng 2024. Kaya wag nating sabihin hindi natin kailangan ng kapital. Lahat po ng business, yung farming po kasi ay farm business na rin yan, farming business, lahat po ng business ay nangangailangan po ng kapital. Transportation vehicle. Mga ka-agree,
simula't umpisa hanggang sa pag-harvest po ay kinakailangan po natin ng isang transport vehicle talaga sa paghahakot po ng ating mga farm inputs po, kaya na po nang sinabi natin kanina, hanggang po sa pag-harvest natin. Kasi pag wala po tayong transport vehicle, malamang sa malamang po mas lalaki ang ating magiging part ng capitalization. Kaya isa yung ating transport vehicle na pangangailangan, lalo na po pag nag-umpisa po tayong magtanim, kahit nag-start lang po tayo ng mga 500 ka puno, napakalaking tulong po talaga at saka nagpapabilis po ng ating pagkilos, ating paggawa sa ating sakahan ng ating lakatan. So yun mga ka-agri, dapat po huwag kalimutan. Pero pag wala, pwede namang mahanapan ng remedyo yan. Talagang mag-hire po tayo ng ibang transport vehicle. Saka ngayon nga, magdadagdag po tayo sa ating kapitalisasyon. So, pag walang-wala para talaga, pwede naman po. Basta yung unang 4 na punto ay nagawa na po natin. Susunod na lang rin po yung mga kasakalukuyang mga pangangailangan sa huli. Marketing. Mga ka-agri, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ng isang magsasaka, ang pagbebenta ng kanyang mga bunga ng kanyang pinaghirapan. Kaya dapat alam mo, bago magbubunga at bago ka mag-harvest, alam mo na kung saan mo na talaga dadalhin ang mga hinarvest mo. Kaya dapat early before, alam natin kung saan natin i-market ang ating mga produktong lakatan para hindi lugi ang ating business. Dapat may up-to-date tayong price monitoring mula sa farm gate price hanggang sa market price. Para dyan pa lang mga ka-agri, alam na natin kung magkano talaga ang ating magiging profit sa ating pagbebenta na ng ating saging. Malalaman natin early kung hanggang kailan ba, ilang harvest na ba, at maaabot na natin ang ating capital. Sa gayon, ang remaining na mga bunga ng ating lakatan, gain na lang lahat, profit na lang lahat. So yun mga ka-agri, mula dito ipapakita na lang natin sa inyo from farm to market kung ano bang nangyari yung dati nating sinakang lakatan para po ma-inspire po kayo.